Okay mga Lods, welcome back sa part 2. Let's go. Wala. Ano ka lang? Doon ka na sa bottom of the barrel. Okay, it's imperative po na panoorin yung part 1 natin dito para makuha nyo ng full context itong i-debunk natin. Pero kung nagsimula naman kayo dito, no problem. No problem at all. Let's go. Itong mga diskaya, wala silang backer. Kasi tumakbo Eh paano? Hindi na nila kailangan ng backer. Kasi nga nagbibigay sila sa mga politiko. So that in effect is the backer itself. Kasi marami silang kilalang politiko eh. O, tingnan natin kung bakit daw tumakbo ang mga diskaya sa pagka-mayor against Vico Sotto. Let's go. Exactly correct. Tumakbo. Alam mo, kung may utak lang ang tao, alam nyo Ginaslight pa tayo guys, kung marami na kayong pera at marami na kayong kung may security kayo at kung kumikita talaga kayo ng bilyon-bilyon na hindi kayo umaaray, girls, hindi na kayo tatakbo sa eleksyon. Okay. Eto, kaya tumakbo tong mga to kasi gusto nila ng power para hindi na sila nagagamit. Exactly. Exactamente. So, Yun naman pala eh. So bakit hindi sila tumakbo nung simula pa lang nung termino ni Marcos, nung nagbibigay ng lagay? Actually, hindi yan ang reason kung bakit sila tumakbo. And I will show you a video na yung mismong mga diskaya ang nagsasalita. Okay? Para lang clear tayo. Kasi kung ang reason pala nila kaya sila tumakbo kasi nagagamit sila ng mga politiko, eh di sana sinabi nila yon nung tumatakbo sila against kay Mayor Vico Sotto. You will see that etong mga DDS vloggers na to, they are trying to change the narrative. They are trying to change the narrative as if yung ginagawa ng mga diskaya are holier than thou. Or ginagawa nila to para labanan yung korupsyon na evident sa sistema and they are just here para ibahin ito, di ba? We will see, mga kamatis, mga kaibigan. And I am not going to speak or hindi ako mag-iimbento ng kahit ano dito. Mga diskaya mismo ang didebunk dyan sinasabi ni Daryl Yap. O, balikan natin. Let's go. Oh. Kung eto, malalaking isda talaga to, hindi na to tatakbo. Ako, I've been handling politicians and businessmen for PR and image. Alam mo, maraming contractors ang na-realize nila na para ma-secure yung mga projects nila as insertions, which is public knowledge ngayon, tatakbo ka. Di ba maraming ang contractor na congressman, di ba? Contractor yung pangatawag sa kanila. Nakakatawa pero nakakainis at the same time. Kasi dito nagsisimula yung makasariling insertions na hindi naman para dun sa lalawigan nila, bagkus dun sa mga kumpanya nila and dun na rin na lumalabas yung mga substandard na kung ano-ano. Di ba? Let's not sweep that under the rug. Okay, tuloy natin. Kita mo kung ano yung goal nila. Ngayon, kung meron na pala siyang 40 plus na kotse, kung meron pala siyang ganyan, bakit gusto niya mag-mayor? Simple lang. Niya mag-mayor kasi ayaw niya na makantasan siya. Yun. So, ibig sabihin, ginagamit sila ng bongga. Nagpapagamit din naman sila eh. Nagpapakasasa sila sa sistema for 26 years. Kasi kumikita sila doon. May lagay from taas to baba, kumikita rin sila ng significant and the process repeats itself. Let's not forget na nabayagpag itong mga diskaya na to nung previous administration pa. Nung dumating si Vico Sotto, nahirapan na sila kasi hindi na mahirap ng mangurakot sa Pasig. Dadaan ka sa honest to goodness bidding. O paano ko nasabi yan? Isang ebidensya na pwede kong ipakita sa inyo yung ginagawang Pasig City Hall ngayon na mas malaki pa sa Senate, yung sa Senate floor. Di ba nakita nyo ang laki-laki ng Senate, yung Senate Hall na malaki na ang budget doon is 37 billion pero sa Pasig 9.6 billion at nabawasan pa according sa isang interview ni Mayor Vico kay Jessica Soho. Pero let's not go to what Vico Sotto is saying. Pumunta tayo sa sinasabi ng mga diskaya kung bakit sila tatakbo.
Eto, naalala nyo yan? Kinover na natin yan. Kaya nga walang kawala eh. Hindi nila pwedeng sabihin yung narrative na yan. Kasi it's all invented. Invento yan. O, pakinggan natin sila. Siguro kasi I think the mayor focused more on good governance. Na medyo napabayaan yung health sector, yung ibang sectors na like the education. So, yun yung siguro ang ano kasi I know from Nakita nyo? Ano, bakit nila linalabanan si Vico Soto? Coming from the Diskaya herself. Kasi, nag-focus daw sa good governance. So, anong sinasabi mo, Daryl Yap, na ayaw na nilang magpagamit doon sa mga politiko? If anything, ay magkaiba yung sinasabi mo at saka sinasabi ng mga Diskaya. Obviously, ang sinasabi ng mga Diskaya, kaya sila tatakbo kasi yung mayor nag-focus sa good governance, ayaw niya ng korupsyon. Napabayaan yung health sector, napabayaan yung mga biddings, napabayaan yung mga projects. Or, nilagay yung mga safeguards para hindi makurakot for 6 years. Naaapektuhan yung kanilang negosyo. It's self-serving kung bakit sila tumakbo. Diyos ko naman. Obvious naman yan at this point in time. 2 to 3% yung kinita. Totoo? My God. Oh, tuloy. social media talaga na talagang very, very popular si Mayor Vico. Oh. Pero talagang going down sa laylayan lalo, medyo dun tayo may konting problema. Hindi kayo lumaban, madam, ng hindi naman kayo sa mga black propaganda, wala kayo dyan? No, yun nga, I did ask for a signature on a peace treaty, which he declined to sign, so... Alam mo kung bakit hindi nag-sign doon si Vico Soto? Kasi linalabas yung mga ginagawa nila. Kunyari, yung mga taxes na di nila binayaran, yung mga building codes na may kaso sila at they are found to be guilty with that. Oh, 'di ba? Si Carly Diskaya mismo. Nag-focus kasi sa good governance si Vico Soto. Nag-focus kasi siya sa anti-corruption drive. So anong sinasabi mo na kaya sila tumakbo is para magkaroon ng power? If anything, they want to perpetuate the same system kung saan nagpakasasa sila. Ayaw nilang ibahin yon. Kasi doon sila kumikita ng pera. Diyos ko po. Alam nyo next time, kung kayo ay may propaganda na ganyan, make sure yung mga principal nyo, tanggal na yung mga resibo nila sa internet. This is sloppy work, Daryl Yap. Kasi sino lang ba maniniwala rito? Sino lang ba at this point in time sa 110 million Filipinos ang kakampi sa mga Diskaya kung obvious na mga sinungaling tong mga tao na to? Diyos ko, ano ba naman kayo? Alam nyo, maiintindihan ko kung nangyari to nung election eh. Pero this is happening amidst a corruption scandal. Hindi na ba kayo nahihiya, mga vloggers kayo? Kailan, alam mo yun, naiintindihan ko naman may negosyo ng pag-vlogging eh. Alam ko yan, alam ko yan. Pero, wag niyo naman sanang ibahin yung storya kung bakit tumakbo ang mga Diskaya. Alam ng lahat ng Filipino yan. Na ayaw na nila si Vico kasi hindi na sila makadiskarte. Yung lumang galawan noon hindi na gumagana ngayon. Yun yung totoo doon. Tuloy. Grabe, 'di ba? Kakapal ng mukha. Oh. Alam niyo, yun lang yun eh. Yun lang yun. Hindi, Nakikita nilang ang laki ng tumatagas at nawawala sa kanila. At lagi silang binubuli na, ay nako, di ko... Ngayon, parang victim na yung mga Diskaya. Parang victim na sila. Di sana sinabi nila dito yan. Na inaapi sila ni Vico Soto. Na maraming humihingi sa kanilang mga congressman. Sana dyan nila linabas yung 26 congressman. From Romualdez to Saldico to yung mga kakampik na pinagbibintangan nila to Arjo Atayde. Lahat yon. Dyan nila ilabas sana. 'Di ba? Nung tumatakbo sila para pakita nila talaga na against nila do sa sistema. O 'di ba yung isa pa doon, yung congressman sa Pasig mismo na pinagbibintangan nila, yung I believe si Roman yata yung pangalan noon. Oh, ba't hindi nyo ilabas yan noon? Ba't ngayon na lang namin nalalaman ngayon? What was different now at saka what was different then?
'Diba? Dati kasi they were trying to maintain the system that they were trying to profit from. Yun yung totoo doon. Obviously, yun yung point doon. 'Di ba? Okay, siba. Aramina, kaya ka natalo eh. Oh, tuloy. Prubahan yan kung di mo ako bibigyan ng ganun. Lagi na sinasiguro. Ayan, dapat yan yung sinabi nila during the campaign period. Para talagang lalaban sila para sa tama. The fact of the matter is, ang gusto nila is ibalik yung dating sistema kung saan maraming projects ulit sa Pasig. Projects na in question, na pwedeng nating sabihin na ito yung subject ng corruption ngayon. Yung mga infrastructure na walang kwenta, na sila yung forefront. Top company sila. Number 1. Biggest contractor sila dito sa bansa natin. And then you're telling me, hindi, ano yan? Mga banal yan. Mga biktima yan. No, they're not. They are part of the problem. Sabihin mong small fish sila. Paano naging small fish yung kumita ng 200 billion pesos? Paano? Let's say na yung iba doon binigay sa mga congressman. Ilan natira doon? Let's say 25% na lang. That's still 50 billion pesos that they have in possession. Napakarami nilang kotse na magaganda. Napakalaki ng mga bahay nila. And then you're telling me, let's forgive them kasi mga biktima lang sila. Come on. Ano ba yan? Sawa na sila. So they wanna be a politician. So that the projects they'll handle solely. Sawa na silang maging... conflict of interest yon. Diba? It's conflict of interest mga lods eh. Kung yun yung argumento mo, na papasok sila sa politika para maprotektahan nila yung mga projects nila. Di ba bawal yun? Hindi ka pwedeng kumuha ng, di ba? You're incriminating your own, ano ba, ang kliyente mo ba yan? Kasi sabi mo dito, may mga naging kliyente kang politiko. Kliyente mo ba yung mga diskaya? You're incriminating them. Kasi so that they will protect their project solely. Oh my God. Hindi ka nga pwedeng maging contractor at saka maging politiko eh. Mali yun eh. A-award mo yung mga project mo sa asawa niya kunyari. Di ba mali yun? May batas laban doon. My God. Tuloy natin. Si Joey naman. Bottom of the barrel. Kasi scraper lang sila ng tira-tira eh. Tsaka naman guys, napakaraming kontraktor sa Pilipinas. Lahat ng yan, nakangangalang yan. Naghihintay lang ng politikong bibingwit dyan para umikot ang pera. Also, you are okay with the system na ngayon. Kasi okay lang sa'yo na tumakbo yung mga diskaya. Hindi ba yan yung tinatry na ibahin ni Vico Sotto? Para pag pumunta ka sa government bidding, gagalingan mo. Kasi dito kasi hindi na nila kailangan galingan eh. Kailangan lang nila na mag-front na eto yung gagawin namin tapos it is what it is. Ganun lang siya kasimple. It's a disgusting thing na piniperpetuate nyo dito sa, ay nako, Diyos ko po. Alam nyo, ganito na lang. Teka, pumunta na tayo dito sa camera natin. Kasi, okay lang ba na makadebate ko kayong tatlo about dito sa issue na to? Protektahan nyo yung mga diskaya laban sa akin. Kung gusto nyo lang naman, pwede, anytime. Kahit natutulog ako, gigising ako, basta kayong tatlo yung haharap sa akin. Ikaw, Daryl Yap, matagal ka nang may utang dito sa bayan na to. Kailangan mo nang at least masawatanan ito. At yung dalawa mong kasama, di ba? Ang kakapal na ng mukha nyo eh. Ibang klase, ibang level yung katigasan ng mukha. Yun lang muna for today. Tingnan natin kung may makukuha pa ako dito, gege mga lods.